Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot. Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong binangga mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit napapariwara ang isang anak? Kasalanan ba ito ng kanyang mga magulang? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Jimbo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba naman yan? 10 oras ng gabi. Sa harapan ng tulog nag-iistorbo. Olivia. Uy. Sagutin mo ang telepono. Ang anak ng to. Kaya mo na lamang titigil din yan. Sagutin mo na. Andyan na sa tabi mo ang telepono eh. Bilisan mo't naririndi na ako. Kakabis ito. Hello? Hello, Ma. Andiyan ba si Papa? Jimbo? Bakit? Anong problema? Asan ka ba? Andito ako sa presinto. Malapit lang to sa atin. Ano? Santi si mga oo. Ano na naman bang katarantaduhan niyang ginawa mo? Sino yan? Si Jimbo. Akin at akong kakausap. Hello, Jimbo. Anong ginagawa mo riyan sa presinto? Nasangkot ka na naman ba sa gulo? Huwag na kayong magtanong pa. Sunduin niyo na lang ako rito. Ay, sige. Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan ngayon din. Bukas mo na lamang siya sunduin. Hindi pwede. Baka mapagtripan pa siya ron. Hayaan mo kasi makulong kahit isang araw lang. Baka sakaling madala. Ayoko. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Kaya lumalaki ang ulo ng anak mo dahil lagi mo kinukonsinte. Habang tumatagal, lalo siya nagiging barumbado. At yan ay kasalanan mo, Arcadio. Ayan ka na naman eh. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Lagi na lang ako sinisisi mo. Mahal ko ang kaisa-isa nating anak, kaya hindi ko siya magagawang tikisin. Kung talagang mahal mong anak natin, didisiplinahin mo siya. Kung sa bagay, ano nga ba siya makikinig sa'yo? Katulad mo rin siyang matigas ang ulo. Sa'yo kasi nagmanay. Nagsalita ang magaling na ina. Bakit? Ano ba ang ginawa mo para tumino siya? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa kanya. Hoy, nakinig ba siya sa'yo? Hindi na naman, di ba? Paano nga pinamihasa mo? Lagi mong inaareglo yung mga kaso niya. Uy, aanin ko naman ang pera natin kung hindi ko gagamitin. Ay, sige, bahala ka. At kapag hindi ka nagbago, hindi na sa presinto mo siya pupuntahan. Kung hindi sa sementeryo. Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Wala pong alman ito, ma'am. Baka may nakain lang ako. Kung ano dyan. Papatin mo ako sa ring. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Malakas ang kutob ko. Kaya huwag kang magkakaila. O ano? Bakit hindi ka magsalita dyan? Buntis ka, no? Hindi ko naman po ito ginusto. Nasa lang niya ako. Magtatatlong buwan na po niya ako pinagsasamantalahan. Hindi naman po ako makapagsumbong kasi pinagbabantaan niya ako. Sino ba tinutukoy mo nagsasamantala sa'yo? Si Sir Jimbo po. Ano? Diyos ko naman! Malala na talagang anak kong yun! Ito ang tseke. 100,000 yan. Malaking halaga na yan. Umalis ka na rito sa lalong madaling panahon.
Saan po naman ako pupunta? O bakit ako ang tatanungin mo? Bahala ka na kung saan impyerno mo gusto pumunta. Wala na akong pakialam. Pero sir, naglayas na po ako sa amin eh. Oh. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon. Aba, Lalo na po sa kalagayan ko ngayon. hindi ko na problema yon. Basta sa ayaw at sa gusto mo, aalis ka sa pamamahay na ito. Wala ka talagang patawad, Jimbo. Pati kasambahay niyo, pinatos mo. Kahit kasambahay lang yon, masarap sa kama yun. Yun nga lang, nabuntis, kaya pinalaya si Papa. Hindi ka ba nakukonsensya? Anak mo pa rin yun. At apo ng mga magulang mo. Ano ba bago? Dalawa na kaya ang anak ko sa labas, pero hindi ko naman sila inargapyado. Dahil malaki ang ibinayad sa kanila ni Papa. Jimbo, ito tatandaan mo. Hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. E di tignan natin. May nakita nga akong bagong prospect. Ayun oh. May ilang babae doon sa kabilang mesa. At type ko yung nakapula. Ang ganda at ang puti. Oo nga, no? At ang gaganda rin ng mga kasama niya. Kaya, puntahan natin. Panibagong putahe ito. Huwag na. Mukhang bigatin ng isang yan, oh. Sa tingin ko, hindi mo yan kaya. Oh, para namang hindi mo ako ilala. Wala pa akong ginusto na hindi ko nakuha. Hindi ka na. Jimbo, Hi, girls. Pwede ba kaming makijoin sa inyo? Sorry, may mahalaga kaming pinag-uusapan eh. At for the girls lang to. Mas maganda kung hahaluan nyo rin ng mga boys para mas masaya. And I guarantee you, mag-i-enjoy kayo sa amin. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, for the girls lang, kaya bawal ang lalaki. Hindi namin kailangan ng mga sungot. Suplada ka. Hindi ko gusto ang tabas ng tila mo. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. At bakit? Dahil hindi mo kilala, binabastos Jimbo, mo. halika na. Ayoko nang masangkot ulit sa gulo dahil sa'yo. Kaya umuwi na tayo. Halika na, ha? Bakit kasi inawat mo ko eh? Nasa pa ko sana babaeng yun. Wala pang taong nagpahiya sa akin ng gano'n. Eh, mas lalo naman sigurong kahiyaya kung papatol ka sa babae. Kaya kalimutan mo na yun. Hindi ko makakalimutan yung Gilbert. Kaya hindi ko rin yung mapapalagpas ng gano'n-gano'n lang. Lintik lang ang walang gabi. Mukhang may masama ka na naman binabalak, ha? Basta just wait and see. Tingnan ko lang kung makapagsuplada pa ang babaeng yun sa gagawin ko. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ah, saan ako dadalhin? Ano ba? Walang iya ka! Ano ibig sabihin nito? Diba sabi ko naman sa'yo, kilalanin mong papastusin mo. Kaya humanda ka. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang kasupladaan mo. Ano ngayon ang masasabi mo? Sa palagay ko naman, hindi ka na makapagmamalaki ngayon, ha? Hayop ka! Babayaran mo ito! Sinusumpa ko! Magbabayad ka! Sure, no problem. Sanay naman ako magbayad uli. Magkano ba ang puri mo, ha? 1 milyon? 2 milyon? Sabi mo, presyo mo. Madali akong kausap. Hindi mo kayang bayaran ang aking dangal. Sisiguruhin ko sa iyong hindi mo magugustuhan ng gagawin kong paniningil. Pinagbabantaan mo ba ako? At sa palagay mo naman, matatakot ako? Hindi kita tinatakot! Kaya humanda ka dahil hindi mo kilala kung sinong pinangga mo!
linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin mawala sa isip kong pahingan. Sa bagay, meron siyang dating at mukhang big time. Pero bakit naman ako matatakot sa kanya? May binabalak siyang masama. Di sana, ginawa na niya. Magtatatlong linggo na kaya. Kaya wala akong dapat ikabahala. Biglang kuminto sa daraanan ko. May mga bumabang lalaki at may hawak sila mahaba. O no, tintukan nila ako. Wag! Wala ka bang idea kung sino may kagagawan nun? Siya nga naman, Gilbert. Kayong dalawa lagi magkasama. Ilang beses ko na pong nakausap ang investigador dahil tinanong niya ako. At malamang pong may kinalaman ng huling babaeng inabuso niya. Well, bakit? Sino ang babaeng yun? Napag-alaman ko pong anak siya ng isang gobernador. Ay, na nga ba ang sinasabi ko? Nakahanap ng katapatang barumbado mong anak, Arcadio. Sino, Gilbert? Sinong gobernador na yon? Ipag-iiganti ko ang aking anak. Tama na, Arcadio. Tama na. Nawalan na ako ng anak. Kaya hindi ko nakakayanin kung mawalan din ako ng asawa. Tama po si tita. Wala po kayong laban sa isang gobernador. Kaya ipaubayan na lang po ninyo sa batas ang kasong ito. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Kawikaan 22:6. Bilang mga magulang, dapat nating disiplinahin ang ating mga anak upang huwag silang mapariwara at maging maayos ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.